Tagalog Love Stories presents. Balita ko ay may pagka-playboy ang lalaking yun. Hindi ko lang alam kung totoo, pero mukhang totoo naman. Saad ng kaibigan ni Arisa na si Grace. Wala akong pakialam kung ano ang tungkol sa kanya, kung playboy man siya o ano. Kailangan maging maayos ang plano natin para makuha ko ang nais kong makuha. Sagot ni Arisa at pinaikot ang kanyang mga mata. Nagsasabi lang naman ako, basta mag-ingat ka sa lalaking yun. Sa magkakapatid na Saavedra, siyang matinik at mapanglinlang. Magaling mang uto. Saad ni Grace. Mas lalong umikot ang mga mata ni Arisa. Uminom siya ng wine na hawak niya. Maarte niya itong binaba pagkatapos at pinag-cross niya naman ang kanyang mga hita. Mas magaling ako sa kanya. Kung magaling siya, edi mas magaling ako. Wag lang siyang gagawa na ikakagalit ko. May kalalagyan talaga siya. Bahala ka nga. Ba't ba kasi ako nagsasabi pa sa'yo, malaki ka naman na. Alam mo naman ang mga dapat mong gawin kaya bahala ka na. Basta support lang ako sa'yo at nakaalalay ako palagi. Ang plano natin ay hindi dapat mabigo. Sagot ni Grace sa kanya. Inayos mo na bang resume ko? Sinigurado mo bang kapag nagkalap siya na impormasyon tungkol sa akin ay hindi ang tunay kong pagkataong makikita niya? Nagtaas ng kilay si Arisa sa kaibigan. Oo naman, ako pa. Kapag dating sa ganito, ako talaga mapagkakatiwalaan mo dyan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman ang totoong pagkatao mo. Tumango si Arisa at tumayo. Bukas din ay mag-a-apply na ako sa kanya. Sisiguraduhin niyang tatanggapin niya ako. Napatawa si Grace sa sinabi nito. Masyado kang pala desisyon. Excited agad? Inirapan siya ni Arisa. Subukan niya lang naman na hindi ako tanggapin. May kalalagyan siya sa akin. Napailing na lang si Grace. Ipanalangin mo na sana tanggapin ka gamit ang charm mo. Kailangan matanggap talaga ako. Kailangan ko makakuha ng mga impormasyon para mapabagsak sila mga Saavedra. Hindi madaling mapabagsak ang mga Saavedra. Masyado silang magaling at malinis magtrabaho. Pero tandaan mo, Arisa, kailangan natin sila mapabagsak. Kailangan nating malaman lahat kung ano nga ba talagang meron sila. Kung ano nga bang bahong tinatago nila. Ngumisi si Arisa. Don't worry, my sister. Ako na ang bahalang maghiganti sa kanila. Napangiti si Grace nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi lang basta kaibigan dahil kapatid niya rin ito. Kung kailangan mo siyang patayin, silang mga Saavedra, patayin mo. Ipaghiganti mo ang pamilya natin. Sanay na siya sa kanyang ate. Kahit na nakakakilabot ang boses nito, hindi na siya natatakot dito. Papatayin ko talaga sila. Hindi ako titigil. Kailangan ko muna makakalap ng impormasyon at iyon na magiging daan. Para makakalap ako, kailangan kong pumasok bilang sekretarya niya. That's my sister. Wag na wag mong hahayaan na matalo lang tayo. At wag na wag kang mahuhulog sa lalaking yun. Napahalakak si Arisa sa narinig. Wala sa bokabularyo ka magmahal. Lalo na kung isang Saavedra na parehas nating kinamumuhian. Kaaway sila. Kaaway natin. Kaya bakit ako magmamahal ng kaaway? Mas mabuti nang mamatay na lang ako kaysa mahalin ng isang Saavedra. Siguraduhin mo lang, Arisa. Matinik sa babae ang Tyron na yun. Huwag mong hayaan na mahulog ang puso mo sa isang kaaway. Hindi ko hahayaan, ate. Trust me. Kinabukasan, naghihintay na si Tyron sa aplikanteng mag-a-apply sa kanya bilang sekretarya. Masyadong pa-special yung Riza na yan. Nagiinit ang ulo ko sa tagal niya. Nakadikwatro siyang panlalaki habang nakaupo sa kanyang swivel chair at nakatingin sa kung saan. Andiyan na raw po, sir. Sagot ng kanyang bodyguard. Nag-angat siya ng tingin sa bagong pasok sa kanyang opisina. Isang babaeng nakasalamin at nakasuot ng pencil skirt
ang pumasok habang may hawak itong folder. Pasensya na ho kung late ako. Kailangan ko po muna kasing ihatid ang mga kapatid ko sa eskwelahan. Pasensya na po talaga. Paumanhin nito kay Tyron. Itiniklop ni Tyron ang kanyang suot na sleeves bago tiningnan muli ang babae. Unang-una, patakaran ko na ayaw ko sa lahat ang nalilate. Ani Tyron. Napayuko ang babae sa hiya. Pasensya na po talaga, sir. Wala po kasi talaga mag-aasikaso sa mga kapatid ko kaya hinatid ko po muna. Hindi na po mauulit. Bigyan niyo po sana ako ng pangalawang pagkakataon. Kailangan ko po ng trabaho. Saad nito, sa nagmamakaawang boses. Natigilan si Tyron. Pinaglaruan ng isang daliri niya ang kanyang labi at sumandal sa swivel chair. Bakit mo gusto maging sekretary ko? Kaya mo bang gampanan ng maayos ang pagiging sekretarya? May mga experiences ka na ba? Tanong ni Tyron. Lumapit sa kanya ang babae. Inilapag dito ang folder sa harapan ni Tyron kung saan naroon ang tungkol sa kanya. Kaya ko pong gampanan ng trabaho. Kaya ko pong maging sekretary nyo. May mga experience na rin po ako kaso umalis po ako sa mga dating pinagtrabahuhan kong kumpanya dahil nababastos po nila ako. Sagot nito. Kailangan ko po ng trabaho dahil may kailangan po akong tustusan. Yung mga pangangailangan po ng kapatid ko. Ako na lang po kasi ang bumubuhay sa kanila dahil namatay po ng maaga ang mga magulang namin. Mahabang dagdag pa nito. Binasa ni Tyron ang resume ng babae. Risa Domingo, 27 years old. Single? Tanong niya at tiningnan si Riza. Opo sir, single po. Since birth. Napangisi si Tyron at binaba ang folder na hawak niya. You're hired. Ngayon din ay magsisimula ka na. Tuwa ang bumakas sa mukha ni Riza. Maraming salamat po sir. Hindi po kayo mabibigo sa akin. Gagawin ko po ang lahat bilang sekretary nyo. Maraming salamat po talaga dahil may pangtustos na po ako sa mga kapatid ko. Masayang sagot ni Riza. Magsimula ka na. Cancel all my appointments. Opo sir. Salamat po ulit ng marami. Tumango si Tyron sa kanya. Paglabas niya ng opisina nito, para ipagtimpla siya ng kape ay napangisi siya habang kuyom ang mga kamao. Masyado talaga kayong bobo minsan. Saad ni Riza sa kanyang sarili at bumaba na. May kakaiba sa babaeng yun. Saad ni Tyron. Sir, alamin mo kung sino talaga siya, kung ano ang background niya. Alam kong may kakaiba sa babaeng yun. Yes sir. Sagot ng kanyang bodyguard. Tinitigan ni Tyron na mabuti ang resume ni Riza nang may pumasok bigla sa kanyang opisina. Anong ginagawa mo dito, Trev? Who's your new secretary? Ngumisi si Tyron sa kanya. Risa Domingo. Simpleng sagot ni Tyron. Chinek mo ba ang background? Baka spy yan. Saad ni Trev. Ako ang bahala rito. May kakaiba sa kanya, kaya pinapacheck ko na. Pupunta rito si Ate Trinity para makilala ang sekretary mo. Alam mo naman yun. Yeah, hayaan mo siya. Huwag niya lang akong papakialaman kapag nalaman ko ang tunay na pagkatao ni Risa. Sagot ni Tyron. Ano naman ang balak mo kapag nalaman mo? Ako nang bahala dun. I can handle this. Sagot ni Tyron sa kangumisi. Habang naglalakad pabalik si Risa sa opisina ni Tyron, may nakabanggaan siyang isang babae. Hala, sorry po. Paumanhin niya rito nang matapunan ng kape ang damit ng babae. Walang emosyon lang siyang tiningnan ni Trinity. Hindi ko po sinasadya. Saad naman ni Risa. Who are you? Walang emosyon na tanong nito. Napatingin si Risa sa kanya. Nakilala niya ang babaeng nasa harapan niya. Kilalang kilala niya ito at ito ang ayaw niyang makaharap sa lahat dahil magaling itong kumilatis. Risa po,
Bagong secretary po ako ni Sir Tyron. Simpleng sagot ni Risa upang itago ang kabang nararamdaman. Pinagmasdan siya ni Trinity. Ngayon ka lang dito? Tanong ni Trinity. Yes po, ngayon lang po. Kakasimula ko po ngayong araw. Simpleng sagot pa rin ni Risa para hindi siya mahalata. Risa, sounds good. Bagay sa iyong pangalan mo. Thank you. You're welcome. Walang kaimo-emosyong sagot ni Trinity pabalik sa tinalikuran na si Risa. Naging matalim ang tingin ni Risa sa likod ni Trinity habang naglalakad dito. Naikuyom niya ang isang kamao dahil umusbong na naman ang galit sa dibdib niya. Pagbabayaran mo ang lahat. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa mga magulang ko. Inayos niya muna ang sarili at muling nagtimpla ng kape. Naabutan niya si Tyron sa opisina na may mga kasama na. Sir, pasensya na po kung natagalan. Mahinahon na saad niya. Napatingin sa kanya si Tyron. Bumaba ang tingin nito sa kanyang suot. Anong nangyari? Tanong ng lalaki. May nangyari lang pong hindi inaasahan. Ayos naman po ako, sir. Pasensya na po kung natagalan kasi natapon po yung kape. Tumango si Tyron at napatingin kay Trinity na wala pa ring emosyon ng muka. Nasaktan ka ba? Tanong na naman ng lalaki. Natigilan si Risa. Ayos naman po, sir. Pasensya na po talaga. Okay. Ano na palang balita sa inutos ko? Singit ni Trinity na nakakross ang mga binti habang nakakross arms din. Pinapaimbestigahan ko pa. Sagot naman ni Trev. Me too. Magaling ang suspect. Masyadong malinis ang ginawa niyang pagpatay sa mag-asawang Sanchez kaya nahihirapan ng mga inutusan ko alamin ang totoo. Natigilan si Risa sa pagbabasa ng mga schedule ni Tyron. Nakaupo lang siya sa gilid ng lalaki habang binabasa at inaayos ang mga appointments nito. Kapag hindi niyo pa nalaman, ako na mismo ang aalam. Ayoko na masyadong mabagal. Kapag mabagal ay mas lalong ibang napagbibintangan. Walang emosyon na saad ni Trinity. Hindi nagpahalata si Risa na nakikinig siya sa mga usapan nito. Ang alam ko ay may 2 anak ang mag-asawang Sanchez. Wala pang lead sa kanilang 2 kung nasa ng mga ito pagkatapos patayin ng kanilang mga magulang sa harapan nila mismo. Saad ni Trev sa seryosong boses. Napakuyom ng palihim ang kamao ni Risa. Gusto niyang sumabat dahil ayaw niyang pinag-uusapan ng kanyang mga magulang. Alam niyang mga magulang niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Pinapahanap ko rin kung nasa na magkapatid. Mukhang nandun sila sa mga taong pumatay sa kanilang mga magulang dahil hindi pa rin sila mahanap ng mga tauhan ko. Saad ni Tyron. Masyado namang bobo yung mga inutusan mo. Ang dali-dali lang ng inutos mo sa kanila, hindi pa nila magawa ng maayos. Saad ni Trinity. Seryoso siyang tiningnan ni Tyron. Hindi madali yun, ate. Kung wala pa ring lead ang mga inutusan namin makalipas sa 1 linggo, hayaan na namin na ikaw ang umalam. Maghanap at imbestigahan ang nangyari sa mag-asawang Sanchez. Ako talaga ang gagawa oras na wala pa kayong makalap na impormasyon. Papatayin ko mismo ang nasa likod ng may gawa sa mag-asawang Sanchez. Saad ni Trinity. Nanatili si Risa sa kanyang ginagawa. Hindi niya maiwasan na magtaka. Bakit gano'n na lang kanilang mga reaksyon? Ang alam niya ay ang mga Saavedra ang may gawa sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Bakit nila hinahanap ang salarin kung sila naman ito? O baka nililinlang lang siya ng mga ito? Hindi naman nila kilala ang totoong pagkatao niya kaya bakit siya lilinlangin? Anyway, kamusta na pala sina Kuya Terence at Tati? Pag-iiba ni Tyron sa usapan. Huwag na nating guluhin ang 2 yon. Matagal silang nagkawalay. Kaya mas mabuting tahimik na ang buhay nila kaysa madamay pa sa gulo. Sagot ni Trev na sumandal sa sofa. Iba din talaga si Tati. Hindi ko talaga inaasahan na ganun. Nanilinlang niya si Alfredo. Huwag na talaga silang madamay sa gulo dahil baka higit pa ang gawin ni Kuya Terence. Sagot ni Tyron.
Nang mawala si Tati, ay biglang halos patay ni Terence ang kalahati ng kanilang mga tauhan. Mabuti na lang at sugatan lang ang mga ito dahil kay Terence. Masyadong baliw na baliw si Terence sa asawa niya. Sa lahat ng tao, huwag si Tati ang gagalawin dahil wala siyang sinasanto. Saad ni Trinity. Kaya ayoko magmahal, masyadong nakakabaliw. Sagot ni Tyron. Nabaliw ka na kasi sa isang babae noon. Singit ni Trev. Sumama ang mukha ni Tyron dahil sa sinabi ng kapatid. Wag mo na ipaalala, Trev, tapos na kaming dalawa. Tapos na ang lahat sa amin. Tinapos niya, kaya wag niyo na ipaalala sa akin. Ngumisi si Trev. Hindi ka pa ba nakaka-move on kung makareact to? Pang-aasar nito sa kanya. Naka-move on na ako sa kanya. Wag lang siyang babalik sa akin. Kasi hindi mo tatanggapin? Siyempre tatanggapin. Napatawa ng mahina si Trev. Napailing naman si Trinity habang si Risa ay nakikinig sa magkakapatid. Marupok ka. Naka-move on na raw pero handang tanggapin ulit. Ngumiti si Tyron at pumitik sa hangin. Siyempre, marupok ako pagdating sa kanya. Joke lang naman yung sinabi ko. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Inang, sa ating lahat ikaw ang pinakamarupok. Ikaw na ang iniwanan pero ikaw pa ang babalik at maghahabol? Ani Trinity na ikinahalakhak ni Tyron. Sorry guys, mahal ko pa talaga kasi. Kaya okay lang sa akin kung ako maghabol. Sanay naman ako. Pag-e-emote pa nito. Sana ay hindi na magpakita sa'yo. Masakit yun. Pang-aasar ni Trev. Dahilan para samaan siya ng tingin ni Tyron. Di wag siya magpakita, wala akong pakialam. Napailing na lang ang dalawa niyang kapatid sa sinabi niya. Napalingon si Tyron kay Risa na tahimik. Ayos ka pa dyan? Tanong niya sa babae. Ayos pa po. Nakausap ko na yung iba. Ayos naman daw sa kanila na sa susunod na lang yung meeting. Mabuti naman kung ganon. Thank you Risa. Malakas ang charm mo ah. Ngiting sambit nito. Trabaho ko po to. Drop the po. Hindi nagkakalayo ang agwat na edad natin. Sige sir kung yan ang gusto mo. Ano yan, Tyron? Singit ni Trev. Issue ka na naman. Anong issue? Kilala ka namin kapatid. Nilalandi mo ang sekretary mo. Isusumbong talaga kita sa ex mo. Di sumbong isusumbong din kita. Pang-aasar nito, pabalik. Pag talaga na isumbong kita baka umiyak ka lang. Umiling lang si Tyron. Sumbong brother. Nang makauwi si Risa sa kanila, agad siyang sinalubong ng kanyang kapatid. Anong balita? Bungad ni Grace. Napairap si Risa at agad na umupo ng sofa ng padabog. Natanggap ako. Ngayon din ang simula ako. Mabuti kung ganun. Mabuti na may access ka mismo sa loob. Baka may makalap ka impormasyon sa opisina niya. Pinasadahan ni Risa ang kanyang buhok. Narinig ko sila kanina. Pinag-uusapan yung mga magulang natin. Nagtataka ako dahil bakit nila hinahanap yung salarin na pumatay kina mama at papa. Kung sila naman na may kagagawan. Natigilan si Grace dahil sa gulat. What? Ano pang narinig mo? Tanong nito at lumapit sa kapatid. Iba ang pumatay kina mama at papa, hindi sila. Dahil hinahanap rin nila tayo at hindi ko alam kung bakit. Naguguluhan ako. Saad ni Risa na halatang naguguluhan. Listen Risa, paano kung alam nila ang tunay mong pagkatao? Paano kung sinadya nila iparinig sa'yo? Natigilan si Risa at biglang napaisip. Malalaman nila ng ganun kabilis? Imposible naman yata. Posible. Malay mo ay alam na nila ang pagkatao mo bago ka pa nag-apply. Kailangan mo mag-ingat ngayon dahil baka makahalata sila sa'yo. Stick ka lang sa plano natin. Kahit na anong marinig mo sa kanila ay huwag ka agad maniniwala. Yeah, I know. Alam ko naman ang ginagawa ko. Nagtaka lang talaga ako sa narinig ko kanina. Sagot ni Risa. Tumabi sa kanya si Grace sa pag-upo.
Lagi mong tandaan na kailangan muna nating masagawa ang plano natin bago nila tayo mahuli. Hindi pwedeng mahuli nila tayo ng ganun lang. Seryosong saad ni Grace. Talagang hindi pa tayo mapapahuli. Kailangan makaganti tayo sa kanila. Ipaghihiganti muna natin sina Mama at Papa. Don't worry, hindi kita pababayaan. Kapatid mo ko, ate mo ko at sasamahan kita sa paghihiganti. Saad naman ni Grace. Kahit isa lang sa mga Saavedra ang mapatay ko, masaya na ako. Mariing saad ni Riz habang nakatingin sa kung saan. Napangisi si Grace nang marinig ang sinabi ng kapatid. Hindi niya maiwasan na matuwa lalo na at desidido ang boses nito. Pababagsakin natin sila. Ngumisi silang dalawa at nag-usap tungkol sa mga Saavedra. Tarantado ka pala, ayaw pang sabihin. Sigaw ni Tyron at sinipa pa ulit ang lalaking dumudura ng dugo kanina pa. Nahuli nila ang lalaking nagmamanman sa kanilang mansyon at mabuti na lang maraming CCTV. Sino ang amo mo? Anong binabalak mo? Kala mo magtatagumpay ka? Masyado kang bobo dahil nagpahuli ka. Sa akin pa talaga mismo. Pinagsisipa niya ang tiyan ng lalaki na patuloy ang paglabas ng dugo sa bibig. Tama na yan. Awat ni Trinity sa kapatid. Ayaw magsalita eh. Hindi ko to tatantanan hanggat di nagsasalita. Mapapatay mo lang siya nang hindi pa umaamin. Malamig na saad ni Trinity. Huminto naman si Tyron. Isang malakas na sipa ang ginawad niya sa tiyan at tagiliran kaya napadaing ito. Iniinis ako ng gagong yan. Ayaw pang sabihin ko ano ang balak niya at kung sino ang nag-utos sa kanya na magmanman. Nilapitan ni Trinity ang lalaki. Sino nag-utos sa'yo? Walang emosyon na tanong nito. Hindi agad nakaimik ang lalaki dahil iniinda pa nito ang sakit ng tiyan na ilang beses tinadyakan at inapakan ni Tyron. Sasagot ka ba? O pasasabugin ko ang ulo mo? Sasagot na. Nahihirapang sabi nito. Uulitin ko. Sino ang nag-utos sa'yo na manmanan kami? Tanong ni Trinity. Si Grace Sanchez. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang amo ko. Gusto niyang manmanan ko ang bawat kilos niyo kaya pabalik-balik ako sa mansyon niyo upang manmanan kayo pero nahuli ako. Ngumisi si Trinity dahilan upang mamutla sa takot ang lalaki. Grace Sanchez? Ang kapatid ni Ariza Feliz Sanchez. Siya nga. Ngumisi lalo si Trinity. Binunot niya ang dagger sa kanyang tagiliran at agad na binato sa lalaki. Sapol iyon sa noon ng lalaki. Mulat ang mga mata nito at hindi na nakagalaw pa. Bakit pa pinatay? Kapatid ng ex mo ang boss niya. Panimula ni Trinity na parang wala lang sa kanya ang ginawa. What? Si Ariza. Kapatid niya si Grace. At kailangan mong malaman kung nasaan si Ariza dahil hindi siya ligtas kay Grace. Ha? Bakit? Naguguluhang tanong ni Tyron. Hindi niya maintindihan ang ate Trinity niya. Paano nasali si Ariza dito? Wala siyang kinalaman dito. Dagdag pa ni Tyron. Kaya nga kailangan mong malaman kung nasaan si Ariza dahil hindi siya ligtas sa babaeng yun. At bakit hindi naman siya magiging ligtas? Sumunod ka na lang sa akin, Tyron. Alamin mo kung nasan ngayon ang ex mo kung gusto mo pa magkita kayo ulit ng buhay. Napakamot na lang ng ulo si Tyron. Bakit ko kailangan hanapin ang babaeng yun? Nagmo-move on na nga ako tapos ipapaalala pa nila ulit. Paano ako lalo makaka-move on nito? Hirap na nga ako. Aniya sa sarili at umiling. Nang makalabas siya sa silid, ay agad niyang tinawag ang isa sa tauhan niya. Ikaw na ang bahala. Siguraduhin mong magiging malinis. Yes, sir. Sagot ng lalaki at pumasok na sa loob. Nang makarating si Tyron sa kanilang mansyon, ay agad niyang sinabi sa kapatid niyang si Trev ang sinabi ng ate Trinity nila. Hindi ko nga alam kung paano nadamay si Ariza. Basta ang sabi ni ate
ay kailangan ko raw siyang mahanap. Nagmo-move on na nga ako tas ipapahanap pa. Reklamo ni Tyron. Hindi ko nakitang nag-move on ka. Ang tagal niyo nang wala, tapos hindi ka pa naka-move on hanggang ngayon? Wala ka talagang balak mag-move on. Saad ni Trev sa kanya. Basta, naiinis ako kay ate. Hindi ko siya maintindihan sa gusto niya. Bakit niya pinapahanap sa akin ng babaeng yon? Ayoko na nga yung makita. Na magtagpo ang landas namin. Baka kasi talagang balikan ko siya. Binato ni Trev ng una ng kanyang kapatid. May salti ka talaga sa ulo, Tyron. Hindi rin kita maintindihan. Ma-high blood talaga sa'yo si Ate Trinity kapag narinig niya yung pinagsasabi mo. Di ma-high blood lang siya. Hindi niya kasi alam ang pakiramdam na nagmamahal. Kapag talaga nalaman niya kung paano magmahal ang isang tao, baka pati sarili niya ay handa niyang ibuwis para lang sa lalaking mamahalin niya. Kailan kaya yun magkakaroon ng boyfriend? Ano pa talagang usapan natin? About ba kay Ate Trinity o kay Ariza? Tanong ni Trev na nagtataka. Hindi ko rin alam. Di sana hindi mo lang kinausap, sira ulo. Napakamot sa ulo si Tyron. Ano bang gagawin ko? Hahanapin ko ba ang babaeng yun? Baka sabihin niya kasi mahal ko pa siya. Mahal mo pa naman talaga. Mahal ko pa naman talaga, hindi ko naman tinatanggi. Inis na napasandal na lang si Trev sa sofa dahil sa kapatid. Sumasakit ang ulo niya dahil kay Tyron. Isa ring hindi niya naiintindihan ang nasa utak nito. Minsan talagang sarap mong upakan. Nasabi na lang ni Trev na tinawanan ng kapatid. Go lang. Pero uupakan din kita pabalik. Siyempre hindi ako papayag na hindi ako nakaganti, no? Ano na ba talagang balak mo? Lumalayo tayo sa usapan. Hindi ko nga alam kaya nagtatanong ako sa'yo kung dapat ko pa bang hanapin si Ariza. Sinabi ni ate di hanapin mo. Utos ng kamahalan natin. Sus, kamahalan daw. Mas magaling lang talaga siya sa atin pagdating sa pakikipaglaban. Kaya takot tayo sa kanya. Kapag narinig ka dyan, yari ka. Wala naman siya, kaya hindi niya maririnig. Hanapin mo na lang si Ariza. Hahanapin ko kahit labag sa loob ko. Nakakainis, baka mag-assume yun na mahal ko pa siya. Kahit na totoo naman. Humalakak ito na parang baliw pagkatapos, kaya napailing na lang si Trev. Siya, bahala ka na dyan. Problema mo na yan, hindi na kita tutulungan. Ganyan ka naman. Iiwanan na lang ako pagtapos magsawa. Masama lang siyang tiningnan ni Trev. Kadiri, Tyron. Tuluyan na itong umalis. Yari ka talaga sa akin, Ariza, kapag nahanap kita. Ang tagal mong nawala. Nagmo-move on na rin ako tapos sa huli hahanapin pa rin pala kita. Buwisit talaga si ate kahit kailan. Hindi ko mahulaan ang nasa utak. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pakikitungo ni Tyron at ni Riza sa isa't isa. Boss niya ito at sekretary naman siya. Hindi rin siya nagpahalata na may balak siyang gawin. Riza. Sir? May gagawin ka ba mamaya pagtapos ng pinapagawa ko? Natigilan si Riza at napatingin kay Tyron na nakapikit ang mga mata habang nakasandal sa swivel chair. Wala naman sir, bakit po? Nagmulat ang mga mata ni Tyron dahilan para magtama ang kanilang paningin. Kumabog ang dibdib ni Riza. Date tayo. Ha? Marahang tumawa si Tyron dahil sa reaksyon nito. Labas tayo. Kain tayo sa labas. Wala akong kasama kaya ikaw inaaya ko. Tumikim si Riza at inayos ang kanyang sarili. Kayong bahala, sir. Sige, date tayo mamaya. Natigilan si Riza pero hindi na umimik. Mas bumilis ang pintig ng puso niya. Akala niya ay mali ang naririnig niya sa unang sinabi nito. Tumunog ang kanyang phone kaya agad siyang nag-excuse kay Tyron. Excuse po muna sir, sagutin ko lang po yung tawag. Tumango lang si Tyron sa kanya, kaya lumabas na siya at lumayo ng konti. Bakit? Alam na nila ang tunay mong pagkatao. Kailangan mo mag-ingat. Sagot ni Grace sa kabilang linya. Napalingon-lingon muna si Ariza sa paligid.
Nang wala ng tao ay pabulong siya sumagot. Paano niya nalaman? Akala ko ba hindi mo hinahayaan na malaman nila ang tungkol sa tunay kong pagkatao? Paano na yan, Grace? Tanong niya sa kapatid. Pinigilan niyang huwag mairita at pagtaasan nito ng boses. Sundin mo pa rin ang plano natin. Huwag ka magpahalata sa kanila. Yun ang gawin mo. Hayaan mo sila magtanong sa'yo. Hayaan mo lumapit sila sa'yo para alamin ang totoo mong pagkatao. Huwag kang liliko sa plano. Sagot sa kanya nito. What? Anong hayaan? Baliw ka ba? Paano kung patayin nila ako? Makinig ka, Arisa. Kailangan mo magpanggap na parang wala lang, na normal lang. Sundin mo ang mga sinabi ko at huwag kang kikilos nang wala sa plano natin. Nakaramdam ng inis si Risa. Gusto niyang sampalin ang ate niya dahil nagmamagaling na naman ito. Paano kung patayin siya ng mga Saavedra? Tapos, hahayaan niya lang lumapit ang mga ito sa kanya para alamin ang totoo? Kapag nalaman na ang totoo, ay doon na nila siya papatayin. Thank you, sir. Ngumiti si Tyron sa kanya ng malawak. Palagi. Tangi. Mahinang sagot nito. Natigilan si Riza. Napakurap siya pero wala na sa kanya ang paningin ni Tyron kaya nag-iwas siya ng tingin. Baka mali lang ang narinig ko. Mahinang bulong niya. Hinawakan siya ni Tyron sa bewang. Para siyang nakuryente sa ginawa nito, pero hinayaan niya lang din sa huli. Pumasok sila sa loob ng restaurant. Agad namang nag-order si Tyron na makakain nila. Ayaw mo pang mag-boyfriend? Tanong ni Tyron sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Hindi naman sa ayaw ko. Wala lang ulit pumapasa sa standards ko. Sagot ni Risa at uminom. Ulit? What do you mean by ulit? Natigilan si Riza. Ang lalaking nasa harapan niya ay hindi niya lang basta boss. Ex-boyfriend niya ito kaya nagtataka siya kung bakit hindi siya makilala ng lalaki. O baka talagang malaki ang pinagbago ng itsura niya kumpara noon na mataba-taba pa siya. Nagkaroon ako ng boyfriend noon, kaso bigla na lang kami nagkahiwalay. Hindi totally na naghiwalay, basta na lang niya ako iniwan. Tsaka nag-iwan din siya ng sulat at sinabi niyang ayaw na niya. Nag-break na kaming dalawa at ang sabi niya, may mahal na raw siyang iba. Sagot niya. Natigilan si Tyron at napatitig kay Riza. Nag-iwan siya ng sulat? Nagtatakang tanong nito. Oo, may iniwan siyang letter. Wala akong nagawa dahil nawala na ako bigla ng balita sa kanya, kaya umalis kami ng pamilya ko. Kaso ay nakidnap kami. Naputo lang sasabihin ni Risa nang may ma-realize siya. Halos takasan siya ng dugo. Seryoso ang mukha ni Tyron nang tingnan niya ito. Panimula ni Risa, pero nakarinig na lang sila bigla ng tunog ng mga baril. What the heck? Rinig niyang mura ni Tyron na agad siyang nilapitan. Nagsisigawan na ang mga tao sa buong restaurant at kanya-kanya tago ang mga ito. May mga bata rin na umiiyak at natatakot ng mga magulang para sa mga anak. Sir, ayos lang kayo? Tanong ni Risa. Kailangan natin makaalis dito. Binunot ni Tyron ang baril sa tagiliran niyang natatakpan ng coat. Inalis na rin niya ang suot na coat para hindi na mahirap lumaban. Sir, may baril pa ba kayo dyan? Tanong ni Risa sa kanya na ikinalingon niya. Hindi ko hahayaan na humawak ka ng baril, Risa. Huwag kang hihiwalay sa akin. Diyan ka lang sa likuran ko. Utos sa kanya ni Tyron. Nakipagpalitan ng pagbaril si Tyron. Nasa labas ang iba, habang nasa loob naman ang ibang mga nagpapaputok ng baril. Agad na nabasag ang salamin ng patamaan niya sa labas ang isang lalaki. Sir! Sigaw ni Risa nang makitang natamaan ito sa balikat. Huwag kang lumapit, Riza. Diyan ka lang. Seryoso si Tyron sa sinabi nito. Ngunit hindi nakinig si Riza. Agad niyang binunot ang baril na nakatago sa tagiliran. Hindi niya na mapipigilan at wala na talaga para sa kanya ang pagpapanggap. Agad siyang pumunta sa harapan ni Tyron para protektahan ito. Binaril niya ang isa pang lalaki sa labas.
Saan mo nakuha yan? Gulat na tanong ni Tyron. Secret, sir. Ngising sagot ni Riza. Agad niyang niyakap si Tyron nang paulanan sila ng bala galing sa labas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig. Inang yan. Inis na sabi ni Tyron na agad tumayo at nakipagpalitan muli ng bala. First date na nga lang namin ulit tapos sisirain niyo pa mga punyeta kayo? Gigil niyang sabi. Sir, tawag sa kanya ni Riza nang makatayo ito. Isa ka rin talagang matigas ang ulo. Sabing huwag kang lalapit sa akin at doon lang sa pinagtataguan. Hindi marunong sumunod. Aniya kay Riza. Mag-aaway pa ba tayo, sir? Tanong ni Riza sa kanya. Inis na napasabunot si Tyron sa kanyang buhok. Wala na, buwisit, marupok na naman ako. Sabi niya sa sarili na ikinakunot ng noon ni Riza. Nang makalabas sila, ay kausap na ni Trinity ang mga polis. Ano, nalaman niyo ba kung sino ang may gawa nito? Tanong ni Tyron. Huwag ka muna magsalita, Tyron. Baka patibong na naman to. Seryosong singit ni Trev. Pinagmasdan ni Tyron ang paligid. Sa hindi kalayuan, ay may nakita siyang isang taong naka-jacket, nakasombrero at nakamask. Akmang pupuntahan niya ito nang pigilan siya ni Trev. Don't do it, brother. May kailangan tayong pag-usapan ni na Ate Trinity, kasama ang sekretary mo. Seryosong sabi ni Trev. Agad na silang pumasok sa van nang matapos kausapin ni Trinity ang mga pulis. Ang mga pulis na ang bahala sa nangyari. Hayaan na lang natin sila ang mag-imbestiga. Pinaandar na ng driver ang sasakyan. Riza, kasama ka mamaya. May kailangang pag-usapan. Saad ni Trev. Saan naman? Ba't kasama ako? Don't act, Riza. Or should I say, Ariza. Mariing sambit ni Trinity na ikinalunok ni Riza. Ate, huwag mo siyang takutin. Mamaya natin pag-usapan kapag nasa mansyon na tayo. Hindi ko maipapangako na hindi ko siya masasaktan. Ano bang nangyayari? Wala ko alam sa nangyari kanina. Inunahan na kita at baka may iniisip kang hindi maganda tungkol sa akin. Ngumisi si Trinity. Nahulaan mo ata agad ang nasa isip ko, Ariza Feliz Sanchez. Natigilan si Riza. Nakaramdam siya ng takot pero hindi niya pinahalata. Kung ano man ang pinaplano mo, kaya ka nag-apply na maging sekretary ni Tyron. Sinasabi ko na agad na hindi ka mananalo. At ikaw mismo ang magpapabagsak sa kanya, oras na malaman mo ang totoo. Hindi nakasagot si Riza. Wala talagang sikreto ang hindi malalaman. Anong sinasabi mo? Nagtatakang tanong ni Riza. Huwag kang magmaang-maangan, Ariza. Alam ko ang totoo. Alam ko ang lahat. Walang maitatago sa akin na kahit na ano. Hindi na nakaimik si Riza hanggang sa makarating sila sa mansyon. Ate! Saway ni Tyron ang padabog na itulak ni Trinity si Riza. Agad niyang hinawakan si Riza na muntik matumbas sa lakas ng pagtulak ng kanyang ate. Are you okay? Tyron asked softly. Tumango si Riza. Hinayaan niyang hawakan siya ni Tyron sa bewang para alalayan. Nakatingin naman sa kanila si Trinity na walang emosyon ng muka. Nang makarating sila sa lobby, ay agad silang umupo sa sofa. Ano ba talagang plano mo? Tanong ni Trev kay Riza. Napatingin sa kanya ang babae. Plano? Ano ba sinasabi niyo? Nagtataka na ako sa inyo. Ba't ako nadamay dito? Hindi dapat ako nadadamay dito eh. Wala naman talaga akong alam. Sagot ni Riza. Ate! Saway ni Tyron na agad niyakap si Riza para protektahan nang ikasa ng Ate Trinity niya ang baril nitong hawak. Huwag ka na magmaang-maangan, Ariza. Alam ko ang pinaplano mo. Umamin ka na sa harapan nila kung ayaw mong saktan kita. Pasalamat ka at andyan ang kapatid ko. Kung wala yan, ay kanina ko pa pinasabog yung ulo mo. Dagdag nito. Wala talaga siyang sinasanto na kahit na sino. Handa siyang pumatay ng walang awa
lalo na kung malaki ang kasalanan nito. Sa lahat ng mga Saavedra, siya ang wag na wag babanggain ng kahit na sino. Calm down ate, wag mo naman siyang takutin. Sabi ni Tyron na napasuklay na lang sa buhok at napahinga ng malalim. Ayusin niya ang mga sagot niya kung ayaw niya talaga makakita ng demonyo. Ariza, hindi ka namin sasaktan. Sabihin mo lang sa amin ang plano mo kung ba't ka nag-apply bilang sekretary ni Tyron at kung bakit nagpalit ka pa ng pangalan na malalaman din naman namin. Mahabang sabi ni Trev. Napatingin si Riza kay Tyron na tumango sa kanya. I'm here. Napahinga muna si Riza bago sumagot. Gusto ko kayong pabagsakin. Naghahanap ako ng mga dokumento na maaaring magpabagsak sa inyo. Ang plano ko ay maghigante dahil sa ginawa niya sa pamilya ko. Napatawa si Trinity. Tawang nakakakilabot. Hindi normal. Pumatay? Hindi kami pumapatay kung walang ginagawang masama sa amin, Ariza. E di inamin mo na rin na kayo ang pumatay sa mga magulang ko. Mariing sambit ni Ariza. Ngumisi si Trinity at pinaglaruan ng baril na hawak niya. Nakakakilabot talaga ang aura nito, lalo na kapag walang emosyon. Tatakbo ka na lang talaga sa takot. Sinigurado mo ba na kami talaga ang pumatay sa magulang mo? Hindi kami basta-basta pumapatay. Dapat, inalam mo muna ang lahat bago ka nagpadalos-dalos ng kilos. Kala mo talaga hindi ko malalaman? Kung hindi kayo, sino? Sino ang pumatay sa mga magulang ko? Alam nyo ba? Kilala nyo ba? Sunod-sunod na tanong ni Riza. Mas ngumisilang si Trinity at itinuto kay Riza ang baril na hawak nito. Halatang hindi mo inalam ng maayos. Basta ka na lang nagbintang nang hindi mo inaalam ang totoo. Masyado kang naloko. Masyado kang nauto. Nakuyom ang kamao ni Riza dahil sa inis na naramdaman. Naiinis siya dahil ayaw pa siyang diretsuhin ito. Bakit hindi mo na lang sabihin kung alam mo naman pala? Kinalabit ni Trinity ang gatilyo ng baril habang nakangisi. Napaigtad sina Tyron at Riza, maging si Trev, nang pumutok na lang ito bigla at nabasag ang isang bagay ng tamaan nito. Ate, ano ba? Saway ni Tyron na naiinis na. Hindi ko alam kung ba't nabaliw ka sa babaeng yan. Babaeng handa kang patayin para lang sa magulang niya. Hindi naman inalam ang buong katotohanan sa likod ng pagpatay na nangyari sa mga magulang niya. Huwag mo kong ginagalit, Trinity. Hindi mahaba ang pasensya ko kaya ayusin mo mga sinasabi mo. Humalakak lang si Trinity. Gusto mo ba talagang malaman ang totoo? Sa likod ng mga kasinungalingan na pinaniwalaan mo buong buhay mo? Ngising tanong nito sa kanya. Sabihin mo na lang ang gusto mong sabihin, Trinity. Ngumisi ng malawak si Trinity at sumandal sa may sofa. Kilala mo ba talaga ang kapatid na kinakasama mo? At bakit naman nadamay ang ate ko rito? Masyado ka talagang nauto ng sinasabi mong kapatid. Agad hinawakan ni Tyron ang kamay ni Riza at tumayo. At handa nang sugudin si Trinity kundi lang siya pinigilan ni Tyron. Wala pa nga tayo sa exciting part. Gigil ka na agad. Huwag na huwag mong idadamay ang nag-iisa kong kapatid dito. Siya na lang ang pinakamahalaga sa buhay ko, Trinity. Hindi ako natatakot sa'yo. Ibahin mo ko. Ngumisi pa lalo si Trinity na parang inaasar siya. Masasabi mo pa kaya yan? Kapag nalaman mo ang katotohanan? Huwag mong ipagmalaki ang sinasabi mong ate rito. Dahil sa oras na malaman mo ang totoo, baka gumuho ang mundo mo. Huwag mong siraan ang ate ko sa harapan ko. Nagtitimpi na ako, Trinity. Naiinis ka na agad. Wala pa ang pinaka nakaka-excite part, Ariza. Ikalma mo muna ang sarili mo. Baka hindi mo makayanan ang susunod kong sasabihin. Naputo lang sasabihin ni Trinity nang sa isang iglap ay nasa harapan niya na si Ariza. Nahawakan niya agad ang kamao nitong tatama dapat sa mukha niya. Hindi halos na malaya ng dalawang lalaki ang bilis ni Riza. Maging si Tyron na hawak lang ang kanyang kamay kanina.
Pumapatol ako sa kapwa ko babae. At wala akong pakialam kung minamahal ka ng kapatid ko. Walang emosyon na saad ni Trinity. Tama na yan. Awat ni Trev. Agad namang hinawakan ni Tyrone ang bewang ni Riza. Padabog naman binitiwan ni Trinity ang kamao nito. Pagsabihan mo yan na ilugar yung ugali niya. Siya na nga ang nilalapit sa katotohanan, nagbubulag-bulagan pa. Calm down, Riza. Calm down, okay? Listen to me. Kailangan mo malaman ang lahat. Tumingin muna si Riza kay Trinity ng masama bago siya nagpatianod kay Tyrone pabalik sa pwesto nila. Listen, Riza. Kailangan ka namin makausap ng maayos. Hindi ka namin sasaktan o ano. Okay, I'll listen. Grace is not your sister. What? Hindi siya si Grace. Ang totoong kapatid mo ay nasa amin. Naguluhan siya. Iniisip niya kung paano nangyari yon. Nagpa-surgery ng mukha ang peking Grace para maging kapatid mo. Hindi siya ang ate mo dahil anak siya ng totoong pumatay sa mga magulang mo. Saad naman ni Trinity na medyo may pangamba at pag-aalala. Paanong? Ang kwento sa amin ng ate mo ay tumakas siya sa mga pumapatay sa mga magulang niyo. Naiwan ka. Wala ka raw malay. Gusto kanyang balikan pero hindi niya magawa dahil natakot siya. Pagkukwento ni Trev. Kung nagtataka ka kung bakit hindi namin sinasabi sa'yo at kung bakit hindi ka namin hinanap, ay dahil si Trinity ang nakakaalam ng lahat. Siyang tumulong sa ate mo. Nito niya lang sinabi sa amin. Sa akin. Dahil gusto niyang hanapin kita. Dahil delikado ka raw sa tinuturing mong ate. Singit naman ni Tyrone. Wala silang idea sa kahit ano nangyari sa pamilya mo. Tanging ako lang nakakaalam. At nito ko lang din sinabi sa kanila dahil nakaisip ako ng plano. Napatingin sa kanya si Riza, maging ang dalawang lalaki. Naroon ako. Napanood ko kung paano patayin ng mga magulang mo. Saksi rin ako kung paano kalokohin ng babaeng yun. Bakit wala ka man lang ginawa? Nandun ka, pero wala ka man lang ginawa para iligtas sa mga magulang ko? Sabi ni Riza. Tanging ngisi lang ang ibinigay ni Trinity sa kanya. Nakiusap ang mga magulang mo sa akin na huwag akong makialam. Sinunod ko lang gusto nila. At isa pa, hinabili nila kayo magkakapatid sa akin. Kaya sinunod ko ang gusto nila. Ano ka ba talaga, Trinity? Bakit pakiramdam ko ay matagal mo nang kilala ang pamilya ko? Bakit parang ang dami mong alam sa amin? Bakit ganoon ka na lang kung sumunod sa kanila? Isa lang naman na isasagot ko sa mga tanong mo. Gusto ko ang mas mataas na posisyon pa. Posisyon? Saan? Ang mga magulang mo ay mga mafia ng Italy. Sila ang may pinakamataas na posisyon sa buong mafia sa Italy. Sila ang pinakakinatatakutan ng lahat. Posisyon na nais ko kaya sinunod ko sila. Naiintindihan mo na ba? What? Wala kang alam dahil hindi talaga nila pinaalam sa inyong magkapatid. Dahil gusto nila kayong bigyan ng maayos na buhay. At alam mo ba, ang posisyon na yun ay dapat sa'yo dahil wala na sila? Pero dahil isa ako sa humamon sa kanila ng laban, ay ako ang gusto nilang pumalit sa posisyon na meron sila. Tinanggap ko naman. At ngayon, nasa akin ang posisyon na yun. Bakit nasa'yo? Ako ang anak dito. Bakit sa'yo nila binigay? Sinabi ko na, di ba? Ayaw nila ipaalam sa inyong magkapatid ang totoong mundong kinagagalawan nila. At kung nais mo ang posisyon na yon, ay bibigay ko naman sa'yo. Make sure lang na tatanggapin ka ng buong mafia organization. Ngising sagot nito. Sa'yo na ang posisyon na yan. Nais ko lang malaman ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa pamilya ko. Please tell me everything, Trinity. Ate, Trinity. Ngumiti si Trinity ng matamis. Gusto ko talaga mga taong nakikiusap sa akin. Nakilala na rin naman kita. Naging boyfriend ko ang kapatid mo.
At kung ano man ang nagawa ko ay handa akong pagbayaran. Sabihin mo lang sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa pamilya ko. At kung bakit nakasama ko ang Grace na nagpapanggap bilang kapatid ko. Kinwento niya lahat kay Riza. Lahat ng kailangan nitong malaman. Minsan na rin siya nagtrabaho sa mga ito at pinagkakatiwalaan siya ng mga magulang ni Ariza. May mga rason pang iba kung bakit sa kanya napunta ang posisyon na yon. Pero si Riza ay walang balak na agawin yun sa kanya. Kilala niya si Trinity dahil naging kasintahan niya ang kapatid nitong si Tyron at malaki ang tiwala niya rito. Naiintindihan na ni Riza ang lahat. Naging malinaw na sa isipan niya kung bakit na kay Trinity ang posisyon na karapat-dapat naman talaga sa kanya. Lumipas sa mga araw, naging maayos ang kanilang plano para makuha ang ebidensya. Kailangan mo mag-ingat, Riza. Kailangang hindi ka mahuli ni Grace na alam mo na ang lahat. Napatango siya. Malaki na agad ang tiwala niya sa mga ito dahil sa mga nalaman niya. Arisa! Tawag ng isang babae sa kanya. Ate! Sigaw niya at agad na tumakbo palapit dito. Nagyakap ang magkapatid dahil sa sobrang sayang nararamdaman. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Sorry kung hindi kita natulungan na tumakas. Saad nito. Naiintindihan ko, ate. Naiintindihan ko. Wala kang dapat ihingi ng sorry dahil naiintindihan kita. Naiiyak na tumitingin ang kanyang ate sa kanya. Kumusta ka na? Sinasaktan ka ba niya? May ginawa ba siyang masama sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito. Hindi naman, ate. Wala siyang ginawa sa akin pero niloko niya ako. Nilinlang niya ako, ate. Sorry. Akala ko ikaw siya. I'm sorry, hindi ko agad napansin. Saad ni Riza. Shh! Wala sa akin yun. Ang mahalaga sa akin ay maayos ka at walang ginawa sa'yo ang babaeng yun. Ang kailangan natin ay mapabagsak siya at ilabas ang lahat ng bahong tinatago niya. Tumango si Riza. Hindi ko mapapatawad ng babaeng yan. Kung may ginawa siyang masama sa'yo kung sakali, makikilala niya kung sino talaga ako. Mabait at soft si Grace. Ang tunay na Grace. Pero pagdating sa mga ganoong bagay ay lumalaban talaga siya. Hindi niya hinahayaan na mapahamak ang mga mahahalagang tao sa buhay niya. Wala naman siyang ginawang masama sa akin, ate. Naging maayos naman ang pakikitungo niya sa akin. Masyado lang ako nagtiwala sa kanya kaya akala ko ikaw siya. Hindi ko napansin. Don't worry. Siya naman ang uutuin natin. Hindi niya alam na alam mo na ang lahat. Siya naman ang malilinlang natin. Sagot ni Grace sa kanya. Masyadong magaling si Rika. Ni hindi ko nga napansin na hindi siya ang ate ko. Saad ni Riza. Ngayon ay alam mo na ang totoo. At siya naman ang dapat nating linglangin at mauto. Siya naman ang kailangang kumagat sa mga gagawin mo. Tumango si Riza. Hindi ko hahayaan na mauto niya ulit ako at mapabagsak ang mga taong tumulong sa'yo. Hindi ko hahayaan na mapahamak ang sino man sa kanila. Nag-usap lang ang magkapatid at nagtanong din si Riza sa kanyang ate Grace kung ano ang nangyari dito. Sa kabilang banda ay nakangisi ang impostorang Grace na nagpapanggap bilang ate ni Riza. Napaniwala niya si Riza na siya ang ate nito dahil nagpa-surgery siya ng muka para magaya ang muka ng totoong ate nito. Sinong mag-aakala na mapapaniwala mo ang isang kagaya niya? Masyado siyang mabilis mauto. Ngising sabi ng babaeng kasama niya. Ngumisi ang impostorang Grace na ang totoong pangalan ay Rika. Mabilis lang naman mauto ang babaeng yun. Konting lambing at suyo lang sa kanya ay okay na. Kita mo naman ngayon. Napaniwala ko siyang ako ang kanyang ate. Salamat talaga sa nag-surgery ng mukha ko. Wala siyang kaalam-alam
na ikaw ang pumatay sa mga magulang niya. Pero sa huli, ay sa iba pa rin ang posisyon na nais mo. Hanggang ngayon ay nagtataka ako kung sino ang taong pumalit sa mag-asawang yon. Nagtatakang tanong ng babae. Misteryoso ang pumalit sa kanila mag-asawa bilang leader ng mafia sa Italia. Hindi rin ito kilala ng kahit na sino. Ang muka at ang pagkatao nito ay walang nakakaalam. Masyadong malihim. Pero kailangan mo pa ring alamin kung sino ba talaga bago malaman ng Ariza na yon kung sino ka. Kailangan mo munang makuha ang posisyon bilang leader ng mafia para wala na siyang habol doon oras na mapasayo. Sulsol ng babae sa kanya. Inilapag ni Rika ang basong hawak niya sa mesa at tumayo ng may ngisi sa labi. Aalamin ko talaga kung sino ang bagong leader na ipinalit ng mag-asawa na yon. Nautakan lang nila ako dahil hindi ko namalayan na habang nagpaplano akong patayin sila ay may pinaplano naman silang iba. Masyado mo kasing tinuon ang sarili mo sa plano mo. Sinayang mo ang gandang meron ka para lang makuha ang loob ni Ariza? Ngumisilang si Rika. Hindi na ako nang hihinayang sa mukha ko. Mas mabuti na ang mukha na meron ako ngayon. Mas bet ko kesa sa mukhang meron ako noon. At nagamit ko pa. Umaayon ang mga plano ko. Siguraduhin mo lang talaga na umaayon ang lahat sa'yo. Baka hindi mo na mamalayan, ikaw na ang susunod na mamatay. Umirap si Rika at tiningnan ang kaibigan ng masama. Hindi pa ako napapabagsak ng kahit na sino. At hindi ang Ariza na yon ang magpapabagsak sa akin. Hindi ko hahayaan na isang katulad niya ang magpapabagsak sa kagaya ko. Umirap lang ang babae sa sinabi ni Rika. At hinayaan lang ang sinabi nito. Samantala, 2 linggo ang nakakalipas at nagkamabutihan na muli ang dating magkasintahan. Bakit? Tanong ni Risa at napatigil sa pag-aayos ng necktie si Tyron. Ngumisi si Tyron. He licked his lower lip habang nakatingin kay Risa na napahinto. Ang ganda mo talaga, mas lalo kang gumanda ngayon. Umirap si Riza at mabilis na inayos ang necktie nito. Huwag kang bolero. Hindi naman ako mauutos sa mga salita mo ngayon. Talaga ba? Mahal pa kita. Hindi yun pambobola. Totoo yun. Umirap si Riza. Ilang beses ko bang naririnig yan sa'yo isang araw? 20 ba? Tumawa ng marahan si Tyron. 50 po. Huwag ka nang umasang magiging tayo ulit, Tyron. I'm your secretary at boss kita. CEO ka ng kumpanyang ito na pinagtatrabahuhan ko. Ganun na lang ituring natin sa isa't isa. You're my boss, I'm your secretary. Diretsahang saad ni Riza. Ayaw ko ng ganun lang. Gusto ko maging tayo ulit. Hindi lang kita secretary. Ikaw babaeng mahal ko. Hindi pa rin talaga nawawala sa akin na mahal pa rin kita hanggang ngayon. Mahinahon na saad ni Tyron. Napahinga si Riza at tumingin kay Tyron na seryoso ang mukha habang nakatingin sa kanya. Tyron, wag mo nang paasahin ang sarili mo. Hindi na kita mahal. Matagal na tayong tapos. At kung ano man ang nangyari sa atin noon ay kalimutan na natin ang lahat. Dahil wala na sa akin ng... Napatigil si Ariza sa pagsasalita dahil pinutol iyon ni Tyron. Huwag kang in denial pa, Ariza. Alam ko may nararamdaman ka pa rin sa akin. Alam kong mahal mo pa ako. Dahil ako ito. Walang nagbago sa pagmamahal ko sa'yo. Kung meron man, mas lalo lang itong lumalim. Seryosong saad ni Tyron. Natigilan si Riza at nag-iwas na lang ng tingin dahil alam niyang totoo ang sinasabi ng lalaki. Mahal niya pa si Tyron ngunit in denial siya. Ayaw niyang aminin sa lalaki dahil may kasalanan siyang ginawa. Minagbintangan niya ang mga Saavedra at binagbalakan niya pa itong patayin. Iniisip mo pa rin ba ang mga plano mo? Kasi kung oo, wala na sa akin yun. Mahalin mo ulit ako, Ariza. Tanggapin mo ako ulit, please. Lumapit si Tyron kay Ariza. Hinawakan nito ang bewang ng dalaga. Pinagdikit ni Tyron ang kanilang mga noo.
Tanggapin mo ako ulit, Ariza. Please. Magiging mabuti akong lalaki. At boyfriend sa'yo. Just accept me again. Please. Tyrone. Mahal kita hanggang ngayon, Ariza. At ikaw lang ang babaeng gusto ko. Please come back to me. I'll be good. I promise. Tyrone kasi, pwedeng wag na muna? Pwedeng wag na muna nating madaliin? Oo, tama ka. Alam ko naman sa sarili ko na mahal pa din naman talaga kita. Pero wag natin madaliin. Napangiti si Tyrone. Maghihintay ako kung kailan ka handa na bumalik ulit sa akin. Masaya na akong malaman na mahal mo pa rin ako. Panghahawakan ko ang sinabi mo. Ngiting saad ni Tyrone. Para ka talagang baliw. Nasabi na lang ni Riza. I love you. Sagot ni Tyrone at pinaglapat ang kanilang mga labi. Mahal pa rin kita, Tyrone. At sana, mahintay mo ko. Sagot ni Riza bago muling naglapat ang kanilang mga labi. And they kissed passionately. Lumipas ang 3 araw, nakangisi si Trinity habang nakatingin kay Rika. Hindi mo malalaman ang tungkol sa akin. Wala kang kahit anong impormasyon na malalaman tungkol sa pagiging bagong leader ko sa mafia sa Italia. Mahinang saad ni Trinity bagong umisi. Pinaglaruan niya ang dagger na nasa kamay niya habang pinapanood si Rika na nakikipag-usap sa kaibigan nito. Binaba ni Trinity ang kanyang hood para hindi makita ang kanyang muka. Nakalagay ang kanyang mga kamay sa magkabilang bulsa ng suot niyang jacket. Lumapit pa siya ng bahagya sa dalawa para marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Wala silang kaalam-alam na nililin lang sila ni Ariza. Malapit na niya magawa ang planong hinanda namin ng mabuti. Ngising saad ni Rika. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mapapabagsak mo ang mga Saavedra. Kawawang Ariza. Naging toy na at pain pa sa mga bobong Saavedra. Humalakhak si Rika. Mga bobo talaga sila. Mga bilyonaryo at mga galing ang mga tauhan at mga private investigator nila pero hindi man lang nila nalaman ang totoong paking ni Ariza. Paano malalaman kung mahal pa din ba ng Tyrone na yun si Ariza? Like the hell lang, Rika. Talagang hindi nila malalaman dahil masyadong bulag si Tyrone sa katotohanan pagdating kay Ariza. Sagot nito sa kanya. Mas lalong umisi si Rika sa mga tinura nito. But anyway, Alice, may nalaman ka na ba tungkol sa bagong leader ng mafia sa Italia? Pag-iiba ni Rika sa usapan nila. Wala akong nalamang bago, ganun pa din. Hindi pa rin nila malaman kung sino ang bagong leader ng mafia. Pero sa palagay ko ay hindi basta-bastang ipinalit ng mga magulang ni na Ariza at Grace bilang leader ng kanilang pinamumunuan. Misteryoso talaga ang bagong leader nila. Walang kahit anong impormasyon na makuha tungkol sa kanya. Ni hindi ko alam kung babae ba o lalaki ito. Baka siya ang magpabagsak sa iyo, Rika. Pananakot ni Alice. Mukhang mahihirapan kang kunin ang pagiging leader ng mafia sa Italia dahil sa kanya. Mukhang siya ang magiging balakid sa lahat ng mga plano mo. Dagdag ni Alice. Hindi ko hahayaan na mangyari ang bagay na yan. Uunahin ko muna siyang patayin bago niya ako mapatay. Kukunin ko muna sa kanya ang pagiging leader ng mafia na Italia. Ngising saad ni Rika. Umiling si Alice at binaba ang basong hawak bago tumingin muli sa dalaga. Paano kung siya maging balakid sa lahat? Tanong ni Alice. Hindi ko hahayaan. Sagot naman nito. Ngumisi si Alice at palihim na tiningnan si Trinity na nagtatago sa isang gilid. Tumango si Trinity sa kanya dahilan para mas mapangisi siya. Rika! Gulat na sambit ni Alice. Ngumisi si Rika sa kanya habang nakatutok ang baril na hawak nito. Hindi ako tanga at lalong hindi bobo, Alice. Alam kong traidor ka.
Ngumisi rin si Alice. Mukhang nalaman na ni Rika na hindi siya totoo rito. Paano mo nalaman? Sabihin mo sa akin kung kanino ka talaga, kung sino ang pinaglilingkuran mo. Alam kong hindi sa akin. Ngumisi si Alice habang nakatingin sa likuran ni Rika. Sa akin. Sabat ni Trinity. Napatingin doon si Rika kaya agad binunot ni Alice ang baril na nakatago sa kanyang tagiliran at tinutok iyon kay Rika. Traitor ka talaga. Matagal na. Akala mo ba ay mauuto mo ako? Alam ko yung ngisi mo, Alice. Nauto naman talaga kita, Rika. Ngising sagot ni Alice. Umikot si Rika habang nakatutok pa rin ang baril kay Trinity. Binunot niya pa ang isang baril na nasa tagiliran niya at tinutok kay Rika. Lagi siyang handa. Sino ka? Tanong niya kay Trinity. Siya ang bagong leader ng mafia ng Italia. Si Alice ang sumagot. Sinasabi ko na nga bang alam mo talaga kung sino ang bagong leader? Dahil imposibleng wala kang makuhang impormasyon. Bakit ko naman kasi sasabihin sa'yo? Bakit ko sasabihin na ang bagong leader ay ang pinsan ko? Natigilan si Rika dahil sa gulat. What? Sa Saavedra ka? Galit na saad ni Rika. Yes. I'm a Saavedra. At ang Saavedrang papatay sa'yo. Agad yumuko si Rika at nagpagulong-gulong sa sahig nang bitiwan nito ang gatilyo ng baril. Nagkaroon na ng pakikipagpalitan ng barilan sa kanilang dalawa ni Alice. Nanonood lang si Trinity sa kanila nang may ngisi sa labi. Katapusan mo na, Rika? Bulong ni Trinity. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalaban. Isang buwan ang nakalipas, nililigawan pa rin ni Tyrone si Ariza. Nais niya ulit na paghirapang makuha ang dalaga. Kaya kahit na gusto niyang muling maging kasintahan si Ariza, ay talagang naghintay siya. Ayaw niyang madaliin ang dalaga dahil sa nangyari sa pagitan nila. Wala kay Tyrone ang plano ng dalaga na hindi naman natuloy. Mahal niya si Ariza at wala siyang pakialam sa binabalak nito noong nag-apply ito bilang sekretara niya. Hello po! Bati ni Kalea kay Ariza. Lumingon naman agad siya kay Kalea na may malawak na ngiti. Hello, Kalea! Nakangiting bati niya rito. Umuwi sina Tatiana at Terence kasama si Kalea. Galing silang Japan. Nagbakasyon ng mga ito doon. Nakilala niya ang anak nilang si Kalea. Nasaan po si Tito Tyrone? Magalang na tanong nito sa kanya. Nasa kwarto pa ang tito mo. Mahal mo po ba si Tito? Tanong ni Kalea bigla na ikinatigil ni Ariza. Ngumiti siya kay Kalea. Mahal na mahal ko ang tito mo. Mahal na mahal ka rin po niya. Palagi kanya pong binabanggit sa amin. He's so maingay na po. Natawa ng mahina si Ariza. Baliw yung tito mo kaya wag mo masyadong pansinin. Don't hurt my tito po ah. Love ko po ang Tito Tyrone ko kahit sobrang noisy siya. Ngumuso muli ito. Hindi na. Hindi ko nasasaktan ng tito mo. I love your tito so much. Ngiting sagot niya. Sige po. Love you po, Tita Ariza. Ngumiti si Ariza at marahang hinaplos ang buhok ni Kalea bago ito umalis papunta sa kanyang mga magulang. Dinala ni Tyrone si Ariza sa isang payapang lugar kung saan tanaw na tanaw nila ang mga buildings na maganda sa paningin nila dahil sa mga ilaw. Tahimik ang gabi. Hinahangin ang kanilang mga buhok. Tyrone, tawag niya dito. Sorry kung may balak akong patayin ka. Kayo. Buong akala ko kasi ay kayo ang pumatay sa mga magulang ko. Panimula niya habang nakatingin sa kung saan. Wala na sa akin yun, Ariza. Basta mahal kita. Hindi magbabago yun. Mahal mo pa rin ba ako kahit pumangit ako?
Mahal kita kahit maging ano ka pa. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Hindi mababaw ang pagmamahal ko sa'yo. Napangiti si Ariza at humarap kay Tyron. Alam ko nagkamali tayo parehas. At lahat ng yon ay maraming lesson sa akin. Marami ako na-realize at natutunan. Kaya sana bigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon para mas patunayan ko pa ang sarili ko sa'yo. Malambing na saad ni Tyron sa nakatitig na Ariza sa kanya. Sinasagot na kita. Natigilan si Tyron at napakurap. What? Sinasagot na kita. Girlfriend mo na ulit ako. This time, magtiwala na tayo ng sobra sa isa't isa. Mahalin pa natin ng mas malalim ang isa't isa. Natigilan sa pagsasalita si Ariza nang hapitin ni Tyron ang bewang niya at halikan siya sa labi. Girlfriend na kita, wala nang bawian. Hindi ko nababawiin pa. Handa na rin ako maging asawa mo. Napangiti ng malawak si Tyron at niyakap si Ariza. Hinalikan niya ang tuktok ng buhok ng dalaga ng ilang beses. Wala nang kahit na anong titibag sa atin ngayon. Mas magtiwala tayo sa isa't isa, Tyron. Hindi ko na kayang magmahal pa ng iba. Mahinang sabi ni Ariza sa kanya. Hindi ko na rin kaya, Ariza. Ikaw lang ang gusto ko mapangasawa. Hindi na ako sekretary mo lang. Napatawa ng mahina si Tyron sa sinabi nito. You're not my secretary anymore. Girlfriend na kita at magiging asawa. Malambing na saad ni Tyron at hinawakan ng pisngi ni Ariza. Sabay nating haharapin ang mga pagsubok na dadating sa ating dalawa. Basta magkasama tayo, ay malalampasan natin lahat. Dumaan man ang ilang taon, Tyron, ikaw lalaman ng puso ko. Naglapat muli ang labi ng dalawang taong nagmamahalan sa kabila ng mga hindi inaasahan na nangyari sa pagitan nila. Totoo nga ang kasabihan. Babalik at babalik ka pa rin talaga sa unang taong minahal mo. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang The CEO Secretary. Written by Eshang. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta.